Magandang gabi, JIP. Dahil maraming nagre-request ng hoodie raffle, pagbibigyan ko yan. Mag-comment lang ng hashtag JDFilms sa comment section. Ganun kasimple. Makakasali ka na kagad sa raffle. Ang announcement ng winner ay sa Friday. Make sure na nakafollow kayo sa ating Facebook page na ang pangalan ay JD. Doon ko i-announce kung sino ang winner. Muli, para makasali sa raffle ng hoodie, mag-comment lang ng hashtag JDFilms. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Mang Toto. Taong 1976, probinsya ng Antique. Isang linggo pa lamang ang nakakalipas magmula nang umuwi ang pamilya ni Mang Toto sa probinsya ng Antique. Dati silang naninirahan sa Karatig probinsya, ngunit napagpa siyang umuwi na muna sa sariling lugar dahil sa naging napakahirap ng pamumuhay roon. Dito ay may sariling bundok ang ama ni Mang Toto, kaya dito na muna naisipang magtrabaho. Dahil sa napakaraming puno sa lugar, ang naging hanap buhay ng pamilya, paggawa ng panggatong na kung tawagin ay raha. May mga nakontrata na din na mga kainan sa bayan para pagdalhan nito. Samantalang ang tinitirahan naman ng mag-anak ay ang lumang tahanan ng lolo na nasa bayan. Kaya naman nakakapagtinda rin ng mag-asawa ng mga nyog na ibinababa ni Mang Toto. Sa pabalik-balik sa bundok, naging maayos naman dahil napakalinis ng lugar. Sariwang-sariwa ang hangin, kaya araw-araw sa pagtatabas ng matatangkad na damo si Mang Toto. Dahil isa sa mga nakaugalian ang panatiliing malinis ang paligid, hindi ito maayos na nakakapagtrabaho tuwing nakakakita ng mga dumi. Kaya naman pati sa mga itinitindang kahoy, polidong-polido ang pagkakagawa at mas lalo silang nagustuhan ng mga mamimili. Isang araw, dahil napakaraming kahoy ang bibilihin sa kanya ng isa sa mga pinagdadalhan, maghapong namulot ng kahoy si Mang Toto. Noong wala na masyadong mahanap na peraso sa pwesto, bumaba ito sa parte ng kabundukan kung saan may napakatangkad na damo at medyo masukal din ang daanan. Dahil madami din ang nakitang tuyong kahoy, nagpatuloy sa pagpupulot si Mang Toto hanggang sa makarating sa isang parte ng lugar kung saan may nakita siyang isang kubo. Maigi niyang pinagmasdan dahil ito lamang ang nag-iisang naninirahan sa masukal na parte ng bundok. Maya-maya pa, may isang lalaki na lumabas. Matikas ang pangangatawan, may mahabang buhok at nakasuot ng gula-gulanit na damit. Dahil sa patuloy na pagmamasid ni Mang Toto, napansin ito ng lalaki at walang ibang ginawa kung hindi ang ngitian siya. Matapos nun ay bumalik na sa loob ng tahanan habang may dalang kung anong nakabalot sa dahon ng saging. Samantalang si Mang Toto naman, ipinagpatuloy na ang pamumulot at nang matapos ay umuwi na ng tahanan. Nang sumunod na araw, matapos maipaubos ang mga nagawang raha ay muli itong pumunta ng bundok para makakuha ng kahoy. Naging sunod-sunod na ang pagkuha niya dahil malapit nang sumapit ang pista sa bayan at maraming panggatong ang kakailanganin dahil halos ng tahanan ay nag-aabala na sa paghahanda. Pagkarating sa bundok, muli itong pumunta sa medyo masukal na parte dahil dito na lamang nakita ng marami-rami pang mapupulot na kahoy. Habang abala sa paglalagay sa sako,
bigla namang nakarinig ng malalim na boses. "Ginagawa mo ba yung paninda sa bayan? Napakasipag mo naman, iho. Pero mag-iingat ka. Hindi lahat ng nakikita mo dito sa bundok mapagkakatiwalaan." Wika ng isang lalaki. Dahil sa narinig ay napalingon naman si Mang Toto. Dito niya nasilayan muli ang lalaking nakita kahapon. May-ari na nag-iisang tahanan. Ngumiti naman si Mang Toto at sinabing binibenta niya ang mga napupulot na kahoy. Nagpatuloy ang pag-uusap ng dalawa patungkol sa bundok. Hindi naman nakaramdam ng kung anong takot si Mang Toto sa karap. Ngunit napansin ito sa buong oras na magkarap sila. Ni isang beses ay hindi nito nagawang tumitig sa kanyang mga mata. Hinayaan na lamang ni Mang Toto hanggang sa muli na itong nagpaalam para pumasok ng tahanan. Magmula ng araw na yon, tuwing nagagawi sa bundok si Mang Toto, palagi nang nakakausap ang lalaki. Bagamat ramdam niya na parang may kakaiba, hindi na lang pinagtuunan pa ng pansin dahil maayos naman itong makitungo. At sa katunayan, madalas niya itong batiin kapag nakikita, kaya kahit papano'y panatag ang loob ni Mang Toto sa lalaki. Hanggang sa sumapit ang isang araw na kailanman ay hindi niya inaasahan. 7:00 ng gabi. Nasa bundok pa rin si Mang Toto para punuin ang dalang sako. Habang abala sa pagpupulot ng mga kahoy, biglang lumapit ang lalaki at sa unang pagkakataon, tinignan siya nito sa mata. Ganun na lamang ang takot niya dahil nanlilisik ang mga ito. Namumula na parang nababalot ng dugo. Makailang saglit pa ay umiling na ang muka na parang may kung anong bumubulong sa kanya. Kasabay nito, umuungol na ang lalaki na parang galit na aso. Dahan-dahang umaatras si Mang Toto hanggang sa bigla na lamang siyang hinabol. Dahil sa sobrang taranta ay naiwan niya ang dalang sako at mabilis na tumakbo sa abot ng makakaya. Habang panay ang pagtakbo, ramdam ni Mang Toto ang pagbaon ng mga kuko ng lalaki. At sa puntong iyon, alam niya na isa itong aswang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naabot ng nilalang ang braso ni Mang Toto at natumba sa lupa. At dahil wala ng puwersa, hindi na makayanan pang bumangon. Samantala, ang nilalang naman ay nag-umpisa ng amuyin ang dibdib ng walang kalaban-laban na si Mang Toto. Nang mga oras na ito, unti-unti nang tinatanggap ang kamatayan. Batid niya sa aura ng nilalang na naaamoy siya nito bilang pagkain. Bukod sa patuloy na pag-amoy ay naglalaway na din ito, kaya naman napapikit na lamang si Mang Toto. Bitawan mo siya. Bilisan mo. Bumalik ka doon sa loob. Wika ng matandang lalaki. Agad namang napalingon si Mang Toto. May napakahabang puting buhok at may dalang tungkod. Nagpatuloy lamang ito sa pagsasalita ng hindi maintindihang lingwahe hanggang sa kumaripas ng takbo ang nilalang papasok ng tahanan. Maraming salamat po sa inyo, Lolo. Kung hindi po dahil sa inyo, baka napatay na ako ng aswang na yon. Wika ni Mang Toto. Tumugon ng matanda at sinabi na ang lalaking iyon, kasalukuyan niyang ginagamot dahil namarka nito ng nilalang na kung tawagin ay ungo. Ang ungo ay isang uri ng aswang na sinasaniban ng masamang espiritu. Isa sa mga dahilan kung bakit ito nagiging agresibo, dinidiktahan sila ng mga demonyo at para mabuhay ay kinakailangang makakain ng lamang loob ng tao.
Kaya ang ginawa ng nagpakilalang manggagamot, kailangan ay hindi ito makatikim ng puso ng tao dahil doon magsisimula ang pagiging ganap na aswang. Ang labis naman ay kinagulat ni Mang Toto nang sabihin nito na ang lalaking iyon ay sariling anak, namarkahan ng nilalang dahil dati pa man ay kontra na sa mga ginagawa ng sariling ama. Madalas ay pilosopo ito pagdating sa panggagamot ng matanda dahil sa ugali ay kung saan-saan ito nagagawi at hindi man lang marunong magsabi ng tabi-tabi po tuwing magagawi sa bundok. Hindi rin naniniwala sa mga kwentong nilalang dahil ganito ang pag-uugali ng anak. Madali lamang itong nalinlang ng mga aswang at namarkahan. Habang nagkikwento ang matanda, batid sa mga mata nito ang pag-aalala sa anak. Maya-maya pa, niyaya ng manggagamot si Mang Toto na pumasok sa loob ng tahanan para makapaghapunan. Kahit nakakaramdam ng takot ay sumama ito sa matanda para naman masilayan ang loob ng bahay. Nang mga oras na yon, buo ang paniniwala niya sa manggagamot. Nang makapasok ng tahanan, dito niya nakita ang iba't ibang langis na nakalagay sa mga botelya. Kung ano-anong tuyong halaman ang nakapaligid. Kaya naman napatunayan niya na isang ang biyasang manggagamot ang kasama. Samantalang ang anak naman ay naupo lamang sa gilid habang nakatitig sa kawalan. Lumapit dito ang matanda. Pinainom ng langis na nakalagay sa botelya. Nawalan ito ng malay. Muli namang nagwika ang albularyo na sa ganitong paraan pansamantalang nabubuhay ang anak. Marami pang buwan ang pagdaraanan para makabalik sa dati. Matapos ay nagsimula ng kumain ng hapunan ang dalawa. Kung ano-anong kwento patungkol sa mga nilalang ang naikwento ng matanda. Nang mapansin na 9:00 na ng gabi, nagpaalam na si Mang Toto upang umuwi. Habang naglalakad ay wala pa rin itong patid sa kakaisip sa mga nangyari. Sa buong buhay niya, yun pa lamang ang unang pagkakataon na makakita ng ganong uri ng nilalang. Nang makarating naman sa tahanan, kaagad siyang tinanong ng asawa kung nasaan na ang mga nakuhang kahoy. Ngunit nagpalusot na lamang si Mang Toto na naihatid na ito sa karinderya. Hindi na ninais pa ni Mang Toto na malaman ng asawa dahil ayaw nitong nag-aalala. Isa pa, likas na matatakotin ng asawa kaya hindi malayo na mag-isip ito ng kung ano-ano. Magmula ng karanasang iyon, hindi na muli pang bumalik sa bundok si Mang Toto at sa katunayan, naghanap na lamang ito ng bagong mapagkakakitaan. Lumipas ang maraming taon. Hindi na ito nagtangkapang umakyat ng kabundukan. Magpahanggang sa ngayon na matanda na si Mang Toto, paminsan ay naiisip pa rin niya kung nasaan na ang mag-amang nakatira sa bundukan. At dahil sa pangyayaring iyon, naantig ang kanyang puso sa sakripisyo ng ama. Na kahit merong sumpa ang isang anak, hinding-hindi ito kayang iwan ng nagmamahal na ama. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Claring. Taong 1970, Iloilo. Kasalukuyang usap-usapan sa lugar ni Aling Claring ang patungkol sa pagkawala ng iilang bata. Ayon sa sabi-sabi, nabiktima ito ng mga sindikato na nagbebenta ng laman loob sa ospital. Ngunit hindi naman basta naniwala ang Ali dahil sa araw-araw siya mismo ang nagbabantay
sa 7 taong gulang na anak. Wala naman siyang nakikitang dayuhan o kaduda-dudang tao sa lugar. Bagamat kahit papano ay marunong na ang bata, patuloy pa rin itong binabantayan tuwing nakikipaglaro bilang doble ingat. Meron kasing problema sa pandinig ang bata. Ngunit meron ding mga oras na malinaw namang napapakinggan ang nasa paligid. May mga araw lang talaga na ni isang salita ay walang mapakinggan ng bata. Dahil kapos sa pinansyal ay hindi pa ito napatignan sa doktor. Bagkos sa albularyo pa lamang na ipapakonsulta ng ina. Kahit papano ay nakatulong ito sa panandali ang pagbalik ng pandinig ng bata. Ngunit paglipas ng ilang buwan, bumalik muli sa dati ang pandinig nito. Kaya naman ang balitang pagkawala ng mga bata ay nakapagpabahala sa ali. Sa loob ng tahanan ay walang natitirang tao kapag umaga. Sa loob ng tahanan ay mag-ina lamang ang natitirang tao kapag umaga. Maghapong nasa trabaho ang asawa, kaya lahat ng gawaing bahay pati pag-aalaga ay pasa ni Aling Claring. Isang araw, habang abala sa pagluluto si Aling Claring ay narinig nitong tumakbo palabas ang anak. Kaya kahit masunog ang niluluto, iniwanan niya ito para sundan ng anak. Ngunit napawi ang pag-aalala nang makita ang asawa na nasa bakuran. Napatanong pa ito kung ano ang ginagawa sa tahanan ng tanghaling tapat, gayong dapat ay nasa trabaho. Ayon sa asawa, maaga siyang pinauwi ng amo dahil may importante itong pinuntahan. Kasabay nun, nagpaalam ang asawa na isasama muna ang anak doon sa parke sa bayan para malibang naman at matagal na niya itong hindi nakakasama. Hindi naman tumanggi pa si Aling Claring at nagbili na lamang na bantayan ng maigi ang anak. Bago pa man umalis ang dalawa, niyaya niya itong kumain ngunit tumanggi naman ang asawa. At sinabing sa bayan na lang manananghalian para maibili ang bata ng paboritong ulam. Kaya naman, nang masiguradong nakaalis na ang dalawa, saka pa lamang bumalik sa loob si Aling Claring. Ang maghapon ay inilaan na lamang sa mga gawaing bahay, maging ang pagsisibak ng kahoy. Tinapos niya lahat habang wala nang binabantayan. Pagsapit ng 5:00 ng hapon, dumating ang asawa. Napakunot naman ang noo ng Ali dahil hindi nito kasama ang anak. Kaagad nagtanong ang Ali kung nasaan ang anak at tumugon naman ito ng, "Ano? Papaano ko naman makakasama ang anak natin maghapon akong nasa trabaho? Pagod na nga ako dahil wala kaming pahinga." "Bakit? Nasaan ba si Nene at parang gulat na gulat ka?" Dahil sa narinig ay halos matumba ang Ali. Wala na itong ibang nasa isip kundi nasaan ang anak at kung sino ang lalaking nag-iya kanina. Paulit-ulit niyang tinatanong ang asawa kung hindi ba talaga umuwi. Pero patuloy naman ito sa pagtanggi. Kaya naman, nagmamadaling lumabas ng tahanan ng mag-asawa para maghanap. Nagtanong-tanong sila sa mga kapitbahay. Ngunit ni isa sa mga ito, walang nakakaalam kung nasaan na ang bata. Nagawa na rin magsumbong ng asawa sa barangay para naman mas mapabilis ang paghahanap. Ngunit bigo pa rin ng mga ito na mahanap ang bata. Kaya naman hanggang sa maghating gabi, walang humpay pa rin sa paghahanap si Aling Claring. Sinamahan naman ito ng asawa dahil ayaw magpaawat. Nang makaramdam ng sobrang pagod, umuwi na lamang sila at nakatulog ng ilang oras. Nang sumunod na araw, nagpasya na si Aling Claring na magpatulong sa albularyo na hanapin ang anak. Malakas ang paniniwala nito na kung nasa nilalang man ang anak, mas mapapabilis ang paghahanap. Mabuti na lamang ay pumayag naman ang manggagamot na sumama. Sa paglalakad, walang humpay sa kakadasalang Ali. Hindi niya kakayanin kung hindi pa rin mahanap ang anak sa araw na yun.
Samantala, ang albularyo naman ay tinatahak ang daan papunta sa bundok. Habang patuloy naman ang mag-asawa sa pagsunod. Diretso lamang sa paglalakad ng tatlo hanggang sa makarating sa tuktok ng bundok. Nang makita ang napakalaking puno ng mangga, lumapit ang manggagamot. Habang ang mag-asawa naman ay nakatayo lamang ilang metro magmula sa puno ng mangga. Kitang-kita ng mag-asawa na may kung anong ibinulong ang manggagamot sa katawan ng puno. Walang ano-ano'y tumambad sa mga ito ang hinahanap na anak. Dahil sa pagkasabik ni Aling Claring na mahawakan ng anak, nagtangka itong tumakbo papalapit ngunit pinigilan naman siya ng matanda. Sinabi nitong delikado sa lugar. Maya-maya pa, galing sa puno ay may isang nilalang na bumaba. Isang lalaking kulot ng buhok, napakataba at may matatalim na kuko. Hindi man lubos na maibahagi ni Aling Claring ang itsura, ngunit nagimbal talaga siya sa nilalang. Dahan-dahan itong lumalapit sa manggagamot habang nanilisik ang mga mata. Gumagawa din ito ng nakakakilabot na ingay. Samantala, mahigpit naman na hinawakan ng matanda ang kamay ng anak ng mag-asawa. Habang hawak-hawak ito sa kaliwang kamay, may kung anong hinahanap naman ng kabilang kamay sa bulsa. Ilang segundo pa ay binunot nito ang 3 peraso ng mapupulang sili. Nilapitan nito ang nilalang at tinapon ang hawak sa mukha nito. Kasabay nun, biglang kumaripas ng takbo at sumuot sa masukal na parte ng bundok ang nilalang. Nawalan ng malay ang bata at sinabihan na manggagamot ang ama na buhati ng anak. Nag-abiso rin ito na bumaba na ng bundok para tuluyan ang magamot ng anak. Habang naglalakad, tinitigan ni Aling Claring ang anak at napansin ang tila paglaki ng tiyan ng bata. Ngunit hindi na muna ito nagtanong pa. Hanggang sa makarating sa tahanan ng albularyo. Dito ay dahan-dahang hiniga ang bata. Nabiktima ang anak nyo ng nilalang na kung tawagin ay si Ring. Uri ng mga nilalang na magaling gumaya ng wangis ng itsura. Ito rin ang nagiging paraan nila para manlinlang ang mga tao sa paligid at tuluyang makuha ang biktima. Kaya naman natin natagpuan ang bata sa bundok dahil doon talaga sila nakatira. Pinapataba at inihahanda ang biktima bago tuluyang pagpiyestahan. Pasalamat na lang tayo sa Diyos, Claring, dahil naagapan pa natin ang anak nyo. Dahil kung lumipas pa ang ilang araw, malamang hindi ko na ito kaya pang babawi sa nilang. Osya. Kinakailangan ko ang tulong nyo para magamot ang batang to. Wika ng albularyo. Matapos makapagsalita ay nagumpisa na ito sa panggagamot. May kinuhang maliit at itim na bato na may kukumpara sa isang holen. Dahan-dahang ipinalunok sa bata. At ilang minuto lang ay nag-abiso na sa asawa ni Aling Claring. Kinakailangang mapatiwarik ang bata para mailabas ang lahat ng napakain ng nilalang. Gamit ang makapal na lubid, itinali ng ama ang paa ng anak. Maingat itong binuhat at isinabit ang lubid sa bubong ng tahanan. Sa pagkakataong yun, para ng isang hayop ang bata na nakatiwarik. Dahan-dahang ibinuka ng manggagamot ang bibig ng bata at dinukot ang batong inilagay. Nang matanggal ang bato sa bibig, nanlaki naman ang mga mata ng Ali nang malinaw na makita. Mga itim na uod na nagsipaglabasan sa bibig at ilong ng bata. Sa sobrang dami, napatayo ang balahibo sa katawan ni Aling Claring. Halos kalahating oras na nagsipaglabasan ng mga ito at unti-unti na rin bumabalik sa dati ang tiyan ng bata. Nang masiguradong wala nang lumalabas na mga uod, ibinalik na ng ama sa pagkakahiga ang anak. Hindi nagtagal ay nagising na lang ito at umiyak ng napakalakas. Pagpahingahin niyo na lang muna ang bata. Pagod ng buong katawan niya.
Ang mga nakita niyong uod ay mga pinakain ng nilalang sa bata. Yun ang sinasabi kong ginagawang pampataba sa mga biktima. O siya, ito ang langis na kinakailangan mainom ng bata sa loob ng 1 linggo. Huwag na huwag niyong kakaligtaan dahil madumi pa ang siya ng anak niyo. Wika ng albularyo. Nagpasalamat naman ng mag-asawa at ng matahan ng bata sa pag-iyak. Nagumpisa nang maglakad papauwi ang mga ito. 1 linggo rin ang ginugol ng bata sa pagpapagaling. Dahil sa pangyayaring iyon, paminsan-minsan na lamang kung lumabas ang bata ng tahanan bilang doble ingat ni Aling Claring. Samantala, may mga napapabalita pa rin sa lugar patungkol sa mga nawawalang bata. Dahil sa pagmamalasakit, itinuro ng Ali na pumunta ang mga magulang sa albularyong nagligtas sa anak. Ngunit hindi naman lahat ay naniwala sa mga nilalang. Kaya kahit anong pagpapaliwanag ng Ali ay nasasabihan lamang itong baliw. Hindi naman ito nagpumilit pa bagkus. Pinagtuunan na lamang ng pansin ang sariling anak. Magpas sa hanggang ngayon na may sariling pamilya na ang anak ni Aling Claring. Hinding-hindi pa rin makakalimutan ang minsan nawala ang anak. Lingid man sa kaalaman ng nakararami, ngunit hindi sindikato ang nangunguha ng bata. Bagkus ang mga siring. Muli JIP, para sa mga gustong sumali sa raffle ng hoodie, mag-comment lang ng #JDFilms. At para naman sa mga gustong bumili, nariyan ang link ng Shopee natin sa comment section at yung sample picture nariyan sa screen. Maraming salamat. Paalam.